Hello? Hello mga kababayan. Good morning. Ako po si Deo Durano. Magre-react lang po tayo ulit dito sa interview ni Claire Castro. Kasi talaga pong hindi po talaga ito po yata talagang ginawang attack dog ni BBM para sa mga Duterte. Wala na po siya, paulit-ulit na po siya sa mga bagay-bagay na hindi na siya nag-discuss ng mga kung anong lagay ng ekonomiya natin. Ang dinidiscuss na lang po talaga tuwing laging sinasisingit ang mga Duterte. So pakinggan po natin siya mga kababayan sa kanyang latest interview sa PTV4. Direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Inilatag ng Presidential Communications Office ang mga estratehiya para lapanan ang fake news. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Isa ito sa marching orders ni Pangulo na hanggat maaari islabanan ang fake news dahil sabi nga natin kapag nabuhay tayo sa fake news, ano ba mangyayari sa buhay natin? Ano mangyayari sa bayan natin? So ito ay kumbaga sa atin magmumula kung paano natin mapapakita sa taong bayan na ito ay hindi totoo at ito ang katotohanan. Yan ang mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong liderato ng Presidential Communications Office sa programang Mike Abby Live. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bahagi ng kanilang plano ang pagkakaroon ng estratehiya para labanan ng fake news. Kasama na rito ang pagkakaroon ng fact-checker o ang tagasuri kung tama ba ang kumakalat na issue o balita. Dahil sa bawat pagsasalita natin, dapat ay mayroong resibo. Dapat mayroong evidence para mapatunayan natin na ito sinasabi natin ay credible as compared sa mga pinagsasabi ng iba na... Ayan, yan ang sinasabi niya mga kababayan. Kailangan daw credible at fake news. Hindi niya alam, 'di ba sinabihan po siya ni Panelo, nagtanong yung isang reporter na sinabi ni Attorney Panelo na ang the biggest peddler of the fake news is ang Malacanang. Bakit po nasabi ni Panelo yon? Unang-una, nung nilusob yung KOGC, nung in-interview ng isang reporter si BBM, ang sabi niya, ang lumusob daw doon ng mga pulis, wala daw armas kahit isa. Pero nakita niyo po sa video ng mga vlogger, naka full battle gear po yung mga pulis na nandoon. Halos po lulusob po sa gera. Nakitang-kita niyo naman po yan. Tapos sasabihin nitong presidente na to, ni BBM, na wala daw baril. Isipin mo naman, ang laking fake news noon. Hindi tama yung sinasabi ni Panelo na talagang fake news itong si BBM. Kasi isipin mo naman, ulit-ulitin mo yung mga video ng KOGC ng paglusob ni General Torre. Kita mo naman po, pati si General Torre naka full battle gear. Di ba po? Tapos sasabihin ni BBM na wala daw baril ang mga lumusob doon. Sino kaya ang fake news, Madam Claire Castro? Di ba? Tama yung sinasabi ni Panelo na talagang ang the biggest peddler of fake news ay nasa Malacanang. Di ba po? Ituloy natin ang interview ni Claire Castro kasi marami pa siyang tinatopic dito eh. Pakinggan natin mga kababayan. Walang ebidensya. Basta po tayo, Miss Aya, kung ano lang yung mga ginawang fake news, yun lamang ang ating sasagutin. Itatama natin para na rin to sa taong bayan para malaman kung ano ba ang totoo at hindi totoo. Aminado si Yusek Castro na marami kasing kumikita sa paglalahad ng fake news para pabagsakin ang sinumang tao o organisasyon at ang bagay na ito ay hindi aniya matatawag na freedom of information dahil bahagi ito ng troll army. Hindi na ito matatawag na freedom of expression kasi troll na sila. May troll army. Ang tanong nito mga kababayan, ang sabi na hindi na daw matatawag na freedom of expression kasi troll na sila. Sino bang maraming troll? Di ba po? Di ba? Inamin mismo ni BBM yan na may troll farm siya. Sino ba ang may troll farm? Di ba?
Sila ang kayang magbayad ng mga vlogger at saka may umamin ng vlogger na binabayaran sila. Oh. Ba't hindi niyo imbitahan si makagago diyan? Ba't hindi niya interviewin? Yun ang nagsabi na nagsalita doon na binayaran sila. Si tawag nito, yung taga Cavite na si Barsaga. Barsaga ba yun? Yun, yung kalbo. Yun, isa pa rin yung mura ng mura yun sa FB, sa YouTube. Akala mo walang humpay na mura ang lumalabas lagi sa bibig nun. Yun ang pakinggan nyo. Yun ang mga troll army ng BBM. Mga bayaran silang vlogger. Tapos ibebintang mo sa mga taga DDS. Huwag ganun, ma'am. Nasa inyo po yung mga troll army. Alam po ninyo yan. Okay, tuloy po natin. So, pag sinabi natin may troll army, hindi nila ipinaglalaban yung freedom of expression. Kasi kumikita lang sila at dinidiktahan sila nung taong nagbabayad sa kanila. So, ito ay nagiging sindikato ang dating para makapagpabagsak ng isang tao o ng isang organisasyon, babayaran para masira. Hindi ito freedom of expression. So, yun ang pinakamatindi nating kalaban ngayon. Dapat yan ay mapugsak. Bagamat may batas ng cyber libel, pero wala pa aniyang batas na maaring magparusa sa mapatutunayang parte ng troll army. Kaya ang panawagan niya sa Kongreso. Sa susunod ng Kongreso, Yes. sana po, panawagan na, di ba? Yes. Na magkaroon kayo ng batas patungkol sa troll army. Kasi hindi na Si po BBM po, for maraming freedom of troll expression. army, ma'am. Kasi yun yung lagi sinasabi, na paano naman yung freedom of expression namin? Correct. Teka lang. Kung troll army kayo, hindi nyo na-exercise yan. Kasi bayaran kayo. Sa usapin naman ng mga naging banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa administrasyon, kabilang na ang tungkol sa di umano'y diktadurya. Lawyer ako, lawyer din naman si dating Pangulong Duterte. Sa bawat sanang salita na bibitawan niya, dapat meron siyang pang-backup. May ebidensya siya. Ano ang mga nakita niyo na ebidensya na ganyan ang mangyayari? Ayan. Sinasabi naman niya, yung binabanat ni Pangulong Duterte na papunta na sa diktadurya si Marcos. Marami pong ebidensya, madam. Marami po. Unang-una, yung paglusob sa KOGC. Uulitin ko na naman po. Paulit-ulit po tayo dito sa ganitong topic. Di ba, ano yun? Anong bit-bit nila doon? Warrant of arrest lang. Pero ang ginawa nila ang General Torre, nag-search warrant. Blabag po sa batas yun. Alam mo yan. Pangalawa, nung pagpakulong sa mga tauhan ni BP Sara sa sa Kongreso, contempt. Hindi pa ba yun? Hindi pa ba matatawag na papunta ng martial law? Papunta ng diktador ang bayang ito? Tingnan niyo naman po. May mga ebidensya po, hindi po magsasalita diyan si Pangulong Duterte kung hindi niya nakikita. Nakikita po ng buong Pilipinas yan. Yung ginawa nila doon sa KOGC. Di ba po? Totoo. Nangyari yun. May video naman yan. Bakit paulit-ulit kayo dyan sa mga ganyan? Kaya hindi mo alam kung paulit-ulit mong binabanggit yung diktador na yan. Ang tinatamaan yung amo mo. Ayusin niyo po, madam. Tuloy natin. Okay? Lahat naman tayo hanggat maaari ay ayaw natin ng martial law na papang-abuso. Okay? Basta mapang-abuso ng martial law. Now, meron ba siyang nakikita? Meron ba tayong nakikita as of now na magiging diktador ang Pangulo natin? As compared sa nakita natin nung 6 na taon na siya ang nakaupo. Maraming signs, Miss Aya, na pag-aralan na ito. Although sabi na nga natin, kayo ang mag-decide. May mga pagkakataon hindi sumusunod ang ating dating Pangulo. Sa gold reserves, Ito, ma'am, nagtatanong lang ako sa iyo. Ikaw, ano ebidensya mo na diktador si Pangulong Duterte noong panahon ng nanungkulan niya? Sige po. Nagtatanong lang po ako, ma'am. Ano po ebidensya niyo? Total, hinahanapan niyo naman po din ng ebidensya si Pangulong Duterte. Ikaw po, ano pong ebidensya ninyo na diktador talaga si Pangulong Duterte nung nanungkulan siya nung 2016 hanggang 2022? Sagutin niyo po ako, madam. Alam niyo po 'yan. Anong napakaraming doon?
na naging diktador siya doon, sabihin niyo po. Oh. Tuloy po natin ang kahibangan ni Claire Castro. Sabi ni Jose Castro, Alam mo kung gagamitin natin talaga ang pagsusuri, pag-aaral, imposible kasi nasabihin na may pagnanakaw ng ginto. Tandaan natin, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, merong naiya sa batas kung saan ini-encourage nila yung mga small miners na magbenta ng ginto sa Bangko Sentral. Kasi tax exempt siya. So yun yung pang-encourage. Now, dadami ang ginto natin because yung mga small miners magbebenta niya sa BSP instead sa black market. So ito mga ginto na to na nabili, no, from the small miners, hindi yan pwedeng i-imbak lang yan. Hindi siya magiging liquid. So paano mo yung ipapautang sa mga investors? So kinakailangan talaga regular strategy, routine strategy ng BSP na magbenta ng ginto para pag naging cash yan, naging liquid yan, ipapautang nila yan sa investors. Alan Francisco, para sa Pabansang TV, Ito mga kabayan, iba na naman yung sinasabi niya. Yung unang sinasabi niya dyan, to pump up the economy. Ngayon, ipapautang naman. Ano ba talaga ang totoo, madam? Kaya nagbebenta ng ginto kasi ipapautang. Madam, iba-iba na yung sinasabi mo. Ha? Iba-iba na. Ano ba talaga ang totoo, madam? Ang sinasabi mo nung unang araw regarding dyan sa ginto na yan, to pump up the economy. Ngayon, ang small mining company nagbebenta ng ginto sa central bank para ano? Para ibenta ng central bank para ipapautang? Ano yan, madam? Anong klase yan? Paiba-iba yung statement mo. Ma'am, abogado ka. Dapat linawin mo yan. Kasi laging putol yung sinasabi mo eh. Nung nakaraan, to pump up the economy. Ngayon, magbebenta ang central bank para ipapautang? Anong klase yan? Madam, tingnan mo itong spokesperson na ito. Pero wala talaga, paiba-ibang statement, hindi natin malalaman. Ang dami-dami ng ebidensya na naghahanap pa siya ng ebidensya. Yung paglusot sa KOGC, pagpakulong sa mga pagpasara ng SMNI, hindi pa ba papuntang diktador na yon si BBM? Tapos ikaw, ang sasabihin mo, hanapan mo ng ebidensya si Duterte, kung anong ebidensya niya. Ayun na nga yung ebidensya na yun eh. Ikaw ma'am, anong ebidensya mo nung sinasabi mo na diktador si Pangulong Duterte noong 2016 hanggang 2022? Sige nga madam, paliwanag mo nga yan. Tanong lang po ako. Magtanong lang po ako sa iyo madam. Anong ebidensya mo na diktador si Pangulong Duterte noong 2016 hanggang 2022? Mga kababayan, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po tayo. Bali, paki-subscribe naman po ng aking channel, Deo Durano sa YouTube po at Bing Durano sa Facebook. So, paki-subscribe naman po, paki-like at paki-share naman po ng ating video para po makarating po sa mga ibang mga kaibigan ninyo o makarating sa ibang bansa. Marami pong salamat mga kaibigan. Magandang umaga, Pilipinas.